So, I was just looking nga lang pala dito sa aking, naitabing mga trading journal nung nag-uumpisa pa akong mag-trade mag-umpisa mag-aral mag-trade noong 2019. So, ito yung mga panahon na wala pa akong trading system. Hindi pa ako natututo doon sa Traders Den. Traders Lounge pa noong araw, eh. So, buksan ko nga 'tong mga na-trade ko at itong mga journal 'to. So, ito yung mga panahon na halos sinusubukan ko lahat ng mga ano 'no, mga ano ba tawag dito? Lahat ng mga klase ng, mga indicators. So, paborito ko dati yung RSI, ewan ko ano 'tong PBT na 'to, itong MACD, tsaka itong ang dami kong nilalagay, oh. 1, 2, 3, 4 na ano 'yan, 4 na indicators tapos meron pang mga ano dito sa taas, mga average, mga ano 'tong tawag dito mga indicator na 'to, mga moving averages 'no. Tapos, nagpa-plot din ako ng mga resistance tsaka ano, mga support. Tapos nakaplano pa 'yan kung ano yung mga ano ko diyan, oh, mga entry tsaka exit. So, nilalagay ko pa. Kanya nga lang hindi ko pa alam 'tong ano, eh, yung pagdating sa volume, kung ano yung volume na dapat tignan lang. Kasi ngayon 1,000,000 lang yung tini-trade ko, dati kung ano-ano lang tinitingnan ko. So, ito May, umpisa ako mag-aral mga March. So, ito yung mga journal ko nung May. Tingnan natin yung iba. Ito, Ayala Land. Ito yung meron akong sinusundan nito na ano, eh, yung isang trader na gumagamit ng mga boxes na ganyan. So, RSI MACD gamit ko pa rin. So, itong sunod, Araneta, ito walang volume to for sure, eh. Gaanong volume to, trend pa rin. So, hindi ko alam itong ano 'tong PBT na 'to. Nilagay ko pa diyan, may RBI pa, hindi ko na maalala 'tong mga indicators na 'to. Pero paborito ko diyan RSI MACD nung nag-uumpisa ako, tsaka yung mga moving averages. Naalala ko lang 'to. Ito halatang ano, eh, 'no, walang volume 'to, eh, halatang, penny stock siguro ito, eh, 'no? Ay, hindi naman. Pero ano 'to, eh, talagang walang masyadong ano 'to, volume or walang masyadong trade. Basta nasagap na lang. Nakakatuwa. This is 2019. Ito BDO, okay pa 'to. So, nasa mga 140 pa lang yung ano 'no, nati-trade ko na siya, nakikita ko na siya nung 2019. Yan. Ayan na naman yung box. Okay, medyo okay na, dalawa na lang ang gamit, o RSI na lang tsaka MACD. Tapos, yan na naman, box na naman, CHP. Naku, pinaiyak ako ng stock na 'to. Nasa 3 pesos pa siya noon, 'no, hanggang sa bumulusok na ng bumulusok ito. May mga ganyan-ganyan pa ako noon. No big losses, no forced trade pa. Ito, S-twist, malaki pa yung S-twist noon. Ngayon ewan ko magkano na lang. Lalo pa ito. Wala rin volume 'to masyado. Dami kong naitabing mga ano, mga tinrade ko noon, Ito Jollibee. Anong ano nito, daily time frame, yan. Eto, Gaisano. Ito si Now. Ano nagti-trade dito sa Now? Lastik, oh. Pabagsak na pabagsak, eh.
Ang dami-daming mga ano, ang dami-dami kong ginagamit na indicators dito. Nakakatuwa. Ito San Miguel. Ano naman 'tong mga binilang-bilang ko rito? Ang kulit, eh, oh. Ang dami pala nitong naitabi kong mga journal. SSI, Welcon. Grabe, oh, magkano lang noon, 2019, 16. Kung bumili lang ako at iniwan ko lang hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang last na 'to dito. Tapos unti-unti natutunan ko 'to si mama. Ito may folder dito ng mama. Ito October. Yan, may mga naitabi ako puro si APX saka si HP yung tinread ko. MACD, value, bakit may value rito? Dapat dalawang indicator lang 'to, eh. Di rin 'to sumunod sa ano, eh. Dapat ito lang. So, may confluence, wala, lugi pa rin 'to. Bumili 115, binenta 113. Aha. Ito 2019 November, mag-iisang taon na. Nung natuto na ako sa traders din ito. Ewan ko bakit tinrade ko 'to ng tinrade. Eto, kulit, oh. So ngayon, 2000, meron 2019 dito. Yan. Aba. So ngayon, talagang kahit sabihin kong gusto kong bumalik sa trading at maging consistent na mag-trade buwan-buwan, nangyayari wala talaga. Talagang nahihirapan ako sa schedule ko ngayon sa trabaho. Talagang pagod. Kahit yung aking virtual trading ay hindi ko magawa consistently. So, ano na talaga 'to, ngayong mag-retire na sa trabaho, talagang full time ko na 'tong trading. Malapit na 'yan mangyayari. So, doon ko siguro magiging active muli dito sa YouTube channel, tapos sa trading i-document natin. Di lang trading, siguro pati yung inaalagaan kong maliit na negosyo ngayon dahil wala nang trabaho. Kung makapag-retire, yun na yung pagkakabalahan. So, baka mag-update din ako tungkol doon at kung ano namang pwedeng pagkaabalahan sa Pilipinas pagdating ng araw. Yun lang, guys. Nagre-reminiscence lang ako dito sa mga mga ginawa kong journal noong 2019 tsaka meron yata dito 2020 bago mag-pandemic. Yun, thank you. Thank you for watching. Bye.